Magandang araw sa iyo kaibigan. Naghahanap ka ba ng trabaho at hindi ka matanggap-tanggap dahil hindi ka edukado? At pangalawa, napakarami ng requirements na hinihingi sa iyo. Ganyan naman talaga dito sa atin, di ba? So, ganito kaibigan, meron akong trabaho i-offer sa iyo. Kung meron kang sariling motor at lisensya, tanggap ka dito. Hindi mo kailangan ng napakaraming requirements para makapasok sa trabaho. Ang sweldo dito is para doon sa mga stay-in 500 pesos. Siyempre yung stay na libre yung lunch and dinner nun. Tapos doon naman sa mga stay out, minimum 610. So ano ba yung trabaho na iaalok ko sa iyo? Ganito lang yan kaibigan. Meron kaming mga product na iaalok mo sa mga kantin. For example, school canteen o kaya yung mga canteen dyan sa gilid-gilid ng mga daan-daan. Yung nakita mo na maraming kumakain, syempre, sila yung unang-una mong aalokin. Di ba? Huwag kang mag-aalok kaibigan dun sa mga tindahan na looban, tapos wala namang mga tao halos. So, hindi tayo mabibentahan doon pag gano'n. So, kailangan dito medyo isang puhunan mo hindi ka mahiyain. No? Kasi yun yung paano mo i-aalok yung ating produkto kasi dun sa customer. So, pagkain to, hindi to illegal. So, pagkain yung i-aalok mo sa kanila. And, sino ba naman ang taong aayaw sa iaalok mo dahil wala itong puhunan, wala silang ilalabas na puhunan, iiwan mo lang sa kanila, consignment, ika nga. Iiwan mo lang sa kanila, then babalikan mo kinabukasan, kung ilan yung nabenta lang yung kanilang babayaran. Kaya dapat medyo maboka ka, kasi mayroong mga customer kasi na hindi nila naiintindihan kung ano yung inaalok mo consignment, sabihin nila, ay ayoko dahil baka malugi ako dyan. So, may mga ganon. So, explain mo ng maayos, kaya kailangan magaling kang makipag-usap sa customer, no? Kapag umayaw na, medyo kukulit-kulitin mo pa ng konti at mayroong mga ganyang senaryo na kahit ayaw dahil sa ganda mong magpaliwanag, mapipilit mo silang mapakuha. So, yun. Sino ba yung mga pwede mong alokin? School canteen, canteen ng building, yung mga construction na ginagawa, yan, mga ganyan. Kasi yung mga construction worker, syempre, malalakas sa mga kakanin yan. Yan yung mga prospect mo na pwede mong alokin. Then, tsaka hindi ganun kahirap maghanap ng kasi halos uubos ka lang dyan ng ng minutes, halimbawa 3 minutes, matagal na nga yung 3 minutes kasi ganito lang kasimple. For example, nakakita ka ng canteen sa labas, di ba? Kasi marami naman dyan mga canteen sa gilid ng highway, nakakita mo maraming kumakain. So hanapin mo si may-ari, alokin mo. Sabihin mo lang, ma'am, good morning. Baka pwede kaming paiwan sa'yo ng ganito, then consignment naman po ito, wala kayong ilalabas na puhunan. Bukas pa tayo magkikita, then kung ilan po yung nabenta, iiwan lang namin siya sa inyo, tapos kung ilan lang yung nabenta lang yung babayaran mo. Kaya wala kang lugi, kikita ka. Diba? Kikita rin kami. So, di ba? Sila, yun. Ganun lang kasimple. Ilang minuto yung naubos mo sa pag-alok. Di ba? Tapos, lipat ka na ng panibago. Hanap ko ulit. Kasi, ako dati, nung meron akong driver, kumpare ko si paring JR, meron yan, customer siya ng Holcim. Kung alam niyo yung Holcim Cement, diba, sortihan kasi merong mga pag nakuha mo yung mga kantin na malalaki ang maraming tao, maraming mga tauhan. So, pag nakuha mo yung mga ganon, kaya halimbawa sa building, di ba? Isang buong building, yung siyempre doon sa kantin na yun kumakain. O kaya hospital, yan, mga ganyan, yung mga kantin dyan. So, maraming kumakain doon. So, posible na marami rin silang kunin. Yung Holcim Cement, kumukuha yun ng 15 tray. Di ba? Di ba, makatatlong customer ka lang na tig 15, lagpas ka na sa quota, di ba? So, pwede ka pang kumita ng mas malaki above minimum, di ba? Ano ang lamang sa'yo nung may tinapos? Ano ang lamang nung edukado sa'yo, di ba? Pagdating sa usapang sweldo, sila todo forma, naka-barong, di ba? Pero pares lang kayo ng sinasahod, minimum, at kaya mo silang higitan. At yung oras ng pagtatrabaho mo,
Kumpara sa kanilang 8 oras, ikaw kaya mo, 8 oras sila, kaya mo, 4 na oras lang sa'yo. Alis ka ng 4 o'clock in the morning, mga alas 8, nakauwi ka na. Alas 9, ganun. Di ba? O, ngayon, kung gusto mo na more than minimum yung sasahurin mo, syempre, baka abutin ka dyan ng mga 10 o'clock. Di ba? Samantalang yung mga kaklase mo, mga kaibigan mong todo forma, yun lang ang lamang nila, formado sila, 'di ba? Samantalang ikaw ano ka lang, naka pambahay ka lang, 'di ba? So yun lang ang diferensya nyo, pero pagdating sa kitaan tatalunin mo pa sila. Kaya mong kumita up to 1,000 pesos. Depende yan sa sipag mo. So yun lang. So kung interesado ka, andyan yung number ko sa screen. Message mo ako or message mo ako sa Facebook page ko. And syempre, libre lang yung follow. Baka pwede follow mo na rin ako. Meron lang akong isang ipakikiusap sa mga, halimbawa, naging magkasama na tayo, naging magkatrabaho tayo. Kasi meron yung, kung re-review nyo yung aking Facebook page sa nung namatay kasi ang misis ko dahil sa cancer, is nag-vlog ako para daw sa mga cancer patient na makatulong sa kanila. So, kapag nasa akin na kayo, nagtatrabaho na ako sa akin, hindi naman to sa pilitan kung gusto nyo lang. So, baka naman, pwede kada sweldo, mag-donate tayo ng 50 pesos kasi gagawa ko ng isang donation box. Pag naipon natin yung 50-50 na yun, di ba? 50 pesos, 50 pesos. Diba? 2 sweldo mo sa isang buwan. So, bali, nabawasan ka lang ng 100 pesos, mapupunta yun sa cancer patient. Yun lang. Pero kung ayaw mo naman, syempre, hindi mo kita pipilitin. Dahil, labag yun. Labag yun sa, una-una, labag sa batas, no? Na illegal deduction yun. So, sa'yo naman, kung labag sa kalooban mo, syempre, hindi kita pipilitin. Yun kung gusto mo lang. And si Lord na syempre yung bahala magbalik nun sa iyo. So yun lang. So maraming salamat at sana makasama ko kayo kasi mag-uumpisa pa lang ulit ako dito sa negosyo ko na nalugi noong pandemic. No? Yung 12 years kong hinawa ko negosyo is bumagsak lang ng isang hagupit lang ng pandemic. So yung negosyong hinawakan ko sa loob ng 12 taon ay pinabagsak lang ng isang hagupit ng pandemya. At syempre hindi ko nalang banggitin yung investment na yan. No? Pero binanggit din yun. So yun lang po, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Sana makasama ko kayo